doesn't mean that the prosecutorial arm and the law enforcement arm is willing or able. Because if that were true, bakit hindi nakasuhan si Duterte pagka alis pa lang niya sa upuan? Bakit fake yung mga police blotter? Bakit yung autopsy reports fake? So the justice system is more than just the courts. That Because is what- President Marcos enambled him during that time. Eh, nagkalaban na sila. So, hindi niya siya ano eh. yan ang pihit ko. Lahat nung mga kasama ni President Duterte. Uniteam. Oh, yeah, Uniteam. Sila nag-enable. Yes, po. Di ba? Ay, nag-break up yung unit team eh. Hindi siya- Pero ngayon sinasabi niya na magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung politically... presidente ng Pilipinas, one of the most powerful presidents in the world. You know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chair Jokno sa oral arguments ng Supreme Court asked for the autopsy reports and the police reports. All of them are falsified. Okay. Sa So, Attorney anong Jimmy. ibig sabihin? Yung mga deleted na evidences na yon, May marirecreate question to you. marirecreate sa ICC? No. Si Las Cañas and Matabato, Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threats sa buhay nila. Di ba, Si Senator they were Bato flawed. nakakatago. Ibig sabihin, the Bakit President of the Philippines Bakit cannot nakakatago? Bakit guarantee the safety of Bakit these nakakatago si witnesses? Bato? Tanungin natin si Kong Alice agad na ngayon nag-abstain kayo sa pagboto sa impeachment kay VP Sara. And now it's now with the Senate as the impeachment court. How do you feel about this? Well, in-explain ko naman, even before the voting, nag-explain na ako eh. I delivered that privileged speech. Sabi ko, I cannot participate in the voting. Why? Because of 3 reasons. One, Okay. hindi ako pinayagan na magtanong. It's the first time in the history of Congress na isang congressman hindi pinayagan magtanong sa mga witnesses. Members lang daw ng Committee on Justice. Okay. Inalis nila akong member eh. Tapos, Kaya wala kang karapatan daw, So, diba? marami akong mga questions na sa tingin ko na very relevant to determine nung probability nung Pero may case. mga non-members din nagtanong Wala. Hindi Wala pwede, talaga? Hindi pwede. What are the 2 other reasons, Kong? Sabi mo tatlo. Pangalawang reason, alam mo, nagsimula ito lahat noong 19th Congress. Alam naman natin na na-incentivize bilyon-bilyon ng mga flood control projects at yung mga prime movers nitong impeachment na ito, karamihan dyan yung involved. In fact, ang pinaka-prominent na prime mover niyan, si Saldico. Okay. So, Noon. Kaya nga, yun yung, karamihan naman, yun pa rin eh. So, at pangatlo, tingin ko, alam mo, martial law baby ako at nakipaglaban ako sa EDSA 1. Nakita ko noon kung paano wini-weaponize yung mga agencies of government like NBI ngayon, yung AMLAC, at pati na yung COA. Oh. So, ayoko maging Complicit. participant dito sa tingin ko stage na process. Oh, pero nakapunta sa Senate, nakatawid. Kaya nga, kasi nga 200, imagine 257. Mas malaki compared doon sa Pati first. nga yung wala, nakakaboto eh. 2/3. More than More than, 2/3. oo. Palagay ko, pati yung wala, nakaboto. Kasi nung una, 255 lang, tapos Okay. nadagdagan Oo. bigla ng dalawa. Paano So, nangyayari So how pala do you yun? feel about it? kasi alam mo dito sa amin, sa Kongreso, pinapayagan naman yung karamihan text lang nakakaboto na. Anyway, Ang galing, ha? Attorney Jess, nakalma ka na ba sa sagot ni Kong Of Urice? course. Actually, napaka-generous and gracious ni Kong for still coming to our show despite some of the spicy words I've said before. Sana hindi niya napanood. Huwag mo na Alam mo, panood. pag hindi naman totoo, hindi naman ako nasasaktan. well, it's not factual, Kong. It's just my opinion. So it Tama, cannot be tama. right or wrong. It was just my opinion. Kasi sanay na naman ako na may mga opinion na pro or against me na Ayun. tingin ko pro, hindi nga totoo eh. Tapos against me, hindi rin totoo. Pero sanay na ako doon. It's part of the game. And thank you so much. Kasi a congressman like you who believes in your own freedom of speech, Oo, yeah. believes in the freedom of speech of others, Yes. at hindi ako kinasuhan. Oo. Pero ito alam mo to si Attorney Jess. Parang si Senator Jinggoy. Nakakatatlo ka na, ha? Nakakatatlo ka ng kaso. Parang medyo offensive yung Hindi, yung una. comparison, ha? Alam mo,
hindi naman, paano ako masasaktan eh? Alam mo, 4 na political dynasties ang pinagdaanan ko, ilang presidente, ang nilabanan ko. Speaking from experience. Ilang mga EDSA 1, EDSA 2, lahat yan. Galing. So, Kudos to ano you, na ako, that's part of the game. Ito naman sa Attorney And ang Gino. importante sa akin, yung aking objective para sa bayan. Anti-political dynasty. Hindi Yes. lang. Hindi lang. Marami. At lahat. Opo, Lahat. opo. Anyway, ito si Attorney Jimmy, tumatawid pa para magano na aking Kasi parang Ikaw, nahiya lagi ka na kayo. sa balita. Anong Busy-busy bakit yan. ba? Anong, Napaka-busy ilang yan. beses na tinanong, nasaan si Senator Bato? Oh, well, ako kasi kami syempre we accept that as a byproduct of our being the legal counsel of Senator Bato. Araw-araw po ako tinatanong Pakilan na, nabilang napapaligiran na nila kami. Pero I say candidly and for the last time and earnestly, hindi po talaga namin alam that is intentional on the part of Senator Bato, and we have no desire to know of his whereabouts so that we can insulate our process of creating his legal defenses in a more or less politicized scenario. Ganda. Okay. On that note, let's start the patok o putok. Headline number 1. Headline number 1. Usapin sa flood control. Nagsimula ng umagos, Senator Jinggoy kasama na naanod. Ang development na ito sa flood control scam. Patok o putok? Ito, una ko tatanong kay Attorney Mauna na Jess. ako. Oo, kasi sabi ko nga, parang si Jinggoy ka, nakakatatlo ka na eh. Repeat. Oo. Si Senator Jinggoy, 3-pit na rin. Hindi, talo ko siya kasi ako 5 na ako eh. Ah, 5 na libel cases ko. cyber libel. Pero talo niya ako in terms of the gravity. Oo. Ay, una, putok muna yung patok muna yung ating VTR. Okay. Kasi ang galing nung ating staff eh. Natawa ko doon sa inaanod si Senator flood control. Jinggoy. Yes, pero sa akin, ito na lang sasabihin ko kasi ayoko masyado maging masama. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice, makalusot pa siya dito, sino nang nakakahiya? The rule of law, the courts, the judiciary, lahat nakakahiya. Fool me thrice eh. Oo. Pangatlo na niya. Anyways, meron pa siyang second yung case niya. Na-clear siya, pero magbabayad siya, di ba? Ibabayad pa. Yes, mga graft charges. I'm just focusing on plunder. On plunder alone, nakakatatlo na siya. Yes. Kung Rize, from a lawmaker standpoint point of view, sa ganitong klase na nasabi nga nakatatlo na to si Senator Jinggoy, sa batas, sa amin, sa House, how do you feel about this, the lawmakers like Saldico, your fellow colleagues there? Hindi, this is the sign of our politics dito sa Pilipinas at yan naman mga sign ng problema natin sa nabubulok na sistema ng politika sa ating bansa at isang malaking yan yung sign ng epekto ng political dynasties. Pero patok yan sa'yo. What do you think? Patok o putok? Bakit? It's not about accountability. Ayan, putok. Putok, bakit? It's not about accountability. Ito ay laban ng dynasty ni Marcos at ni Duterte Okay. at ng mga dynasty na nag-aagawan sa kapangyarihan. Lahat naman yan, babasahin mo yung 19 Congress 2025 National Budget, halos lahat na nakaupo, involved. So, nagtuturuan to, pero lahat sila magkakasama. Including Senator Jinggoy. Pero naman Including kita Senator kanina, Jinggoy. si Saldico. Pero ba't hindi mo mine-mention si Speaker Romualdez? Saan? Former Speaker Romualdez. Ay, malaki yung kanyang pananagutan dahil yung speaker. Okay. Ewan ko kay Jess kung mababanggit niya yun. Kinakasuhan. Ay, binanggit ko. Pinapost ko yun. Ay, nako, si Kong Elise narinig ang chismis. I just have to address it. Oh. Sinasabi kasi BBM vlogger ako, tsaka Martin Romualdez vlogger. But if you... At doon sa petition ko sa Supreme Court, para sa constitutionality ng Program of Appropriations, lumalabas doon yung bilyong-bilyong mga flood control projects na nilipat. From unprogram nilipat sa Tama. inaprubahan By ni Presidente. SMR. Hindi. Pero inaprubahan ni PBBM. Presidente. Hindi, wait lang. Tapusin ko muna yung sa Martin Romualdez kung kaya ko daw sabihin. Nasa Kaya. vlog ko yan. Ako ang nag-breaking news na may precautionary hold departure order. In fairness, Si SMR. in Balikan nyo fairness. lang. Pwede yan. Naku kasi mga DDS, pwede nyo i-control F. Magsa-search lang kayo. No? Marunong ba kayo nun? Ha? Alam nyo ba yung mga technicalities? Search nyo lang yung Facebook ko. Hindi kami marunong mag-laptop. Attorney Jimmy, ikaw, patok o putok? Siyempre putok. Ang una pong putok,
is yung graphics natin. Pero wala namang masamang tinapay sa ano. Pero kasi, hindi accurate. Hindi naman iyakin si Senator Jinggoy. Hindi siya na aanod dyan, no? And this is not in his defense. It's just a poor characterization of him. Pangalawa, you cannot insulate or isolate this, no, itong kaso against him, yung flood control. Dahil sabihin na nating may kinalaman siya dyan, halos lahat naman ng lawmakers may kinalaman at one point or another sa flood control. Ang tanong kung may corruption. Pero yung dapat nating makita, 7 senador po ang kakasuhan ngayon, lahat from the majority bloc. That should be suspicious even to the DDH. Kasi kung 7 senador... Sabi ano, DDH? Diehard Duterte haters. Kasi kung 7 senador na po, kasi kung isa, okay. Kung dalawa, okay pa. 7 senador po ang kakasuhan para hindi na po sila makabuo ng mayorya. Can I ask a question, it's political Attorney Jimmy? for me. Is it a matter of politics or is it just really na baka ang mas may kasalanan, with all due respect to the majority bloc, ay galing sa kanilang bloke? Okay, so ito Nagkasama-sama lang sila. So ito ang challenge ko yan. Flood control yan. Bakit hindi ituloy ang Blue Ribbon, intayin ang resulta para equal protection? Kung may mahanap mang guilty na isa, guilty lahat. Sa minority. Oh, minority or majority, congressman, senador, contractor, lahat din. Ito, I agree. may I balita ako, may agree. good news ako I kay agree with Attorney that. Jimmy. Halimbawa, lumipat yung mga may kaso, lumipat sa Majority. minority. Sa minority, kakasuhan pa ba? Oo, mawawala ba? Bigla ba may affidavit of desistance? Hindi, wait. Ang tanong ko sa iyo ko nga, ang punto ko kasi was, kung madaming kinakasuhan sa majority, is it coincidence or politics? Or is it sila talagang may kasalanan? Oh, yes. From the, Well, ako, ang tingin ko nga, sinabi ko sa iyo, halos lahat ng nakaupo, nung 19th Congress involved, Oo. 125 billion yung parte ng Senate sa Bicameral yeah. Conference Committee. Tama. Lahat yan nabigyan. At kung talagang iimbestigahan, madali lang eh. So lahat dapat kasuhan. magta-take off Hindi, lang. dapat imbestigahan. Lahat. Kasi, halimbawa, for example, isang senador, meron siyang insertion or amendment for a flood control project. Kung na-implement naman ng maayos, bakit mo naman kakasuhan? Correct. Ayun. Kaya nga, kaya nga. May kinalaman. Ang problema lang, mukhang iniimbestigahan lang yung gustong imbestigahan. Okay. Diba? Yun, ang problema. Let me speak. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First, the good news kay Attorney Jimmy kasi ito pinupush niya nung pa yung 18 Marines. Kanina in-announce ni Senate President Alan Peter Yes. Cayetano sa live Ayun. streaming niya. Mag-hearing na sa next Thursday, June 4. ang Yes. Senate Blue Ribbon Subcommittee Yes. headed by Senator Marcoleta. Yes. And I'm pretty sure yung 18 Marines mo ipapasok Will be niya. witness. Opo, at ito po ay tagumpay po ng taong bayan at ang kinabukasan po ng Pilipinas. Totoong-totoo po yan galing sa puso. Kasi po, kailangan natin malaman talaga kung paano tayo ninakawan. Hindi lang ng isa, hindi pwedeng si Jinggoy lang. It's unfair. It is Yeah. against the basic tenets of law. Yun ang sinasabi mo, di ba, na hindi lang nag-i-end yan kay Speaker Romualdez. Yes. It goes all the way sa Malacanang. And the ombudsman should exercise Ma'am, restraint. sa tingin ko naman, makasabat ako dyan. Alam nyo, pagka nag-imbestiga yung Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson, ang punterya, yung mga Maka-Duterte. Pagka naman nag-imbestiga yung kay Marcoleta, Marcoleta. ang punterya, yung Maka-Marcos. Administration. Bakit naman ang nagpanukala na ng priority legislation niya, si Presidente Marcos, sabi niya, mag-create ng Independent People's Commission na pinag-overtime kami hanggang gabi, pagkatapos biglang pinatay. Ang bill. Hindi Yung pa bill. pwede ipakita ang resulta. So, ibig sabihin, itong lahat na ito, politika lang to ng Marcos at Duterte. Okay. Ngayon, ano ang problema nating mga Pilipino? Dahil dyan, sa politika nila, 7.2 ang inflation rate. 2.8% ang GDP ng first quarter at ang projection for 2026, 4.1% ang GDP natin. Anong masama dito? 9% ang average increase Ideal, ng ating loans, borrowings, every year. Ngayon, nasa 18.5 na. Yeah. At ang projection, 22 billion o 10 billion na mauutang ng Marcos administration. Hindi ito yung geopolitics problem sa Middle East. Bakit? Yung mga katabing bansa natin naka-recover na. Okay. Ikakat lang kita, Congressman, kasi gusto kong balikan yung political dynasty mo.
na i-relate ko sa Game of Thrones, parang ang mga dynasty nga yung sinasabi mo, nag-ano. Doon sa Game of Thrones, the winter is coming. Pero si Ombudsman Remulla, sinabi niya, sa summer ay Mag-iinit. mag-iinit Ang dahil sa tag-init. marami pang kaso. Sino mga hula mong kakasuhan? El Nino. After Senator Jinggoy. Well, sa tingin ko, kasi si Ombudsman Remulla, politiko eh. Very No. close to the Marcoses. So, ibig Former sabihin... Justice Secretary. Hindi. Saka, ibig sabihin, paano niya papanagutin? For example, si Secretary Pangandaman, siya pumirma lahat ng mga saro. But she has a pending case. Yeah. May mga nag-complain, may nag-file. Okay, For your nga. information, yeah. Bakit gano'n? Basta malapit sa Malacanang, mabagal. Hindi pinapatawag. Di ba? For example, yung dalawang Bersamin. Kung Egay, ako, with your Pangandaman, indulgence, narinig ko ang mga arguments mo, politika ng Marcos, politika ng Duterte. With your indulgence, ako, what I can say is, just because we prosecute one for now, does not mean we will not prosecute the others. Yes. It's correct. Pero mas importante yung nakaupo. Bakit sila may hawak ng pera eh? Ayan. Sabi. So you're saying Ombudsman will not do it? Okay. I don't think so. Yeah. On that note, If he proves you wrong? yes. Then, Let's- luluhod ako sa kanya. Let's go to headline number 2. Yun nga sinabi ni Ako, tupa lang yan, ha? Sabi ko, baka maulang pa tayo Toby makulong, ha? bakit siya tanong? Simula na sa katapusan ng Nobyembre. Hindi na ito confirmation. Confirmed na. Anong say ninyo? Patok o putok? Yeah. Hindi ko nabasa. Yung sa ICC, ito ang ICC magandang naman. tanong. At maganda. Sa ICC, nagkaroon na ng November 30 ang trial ni former President Rodrigo Duterte with his new lawyers. Is that a good news? Attorney Jim, ikaw muna yun ko. Patok o putok? It's ganyan lang. Kasi sa totoo, I've always challenged the jurisdiction issue and I really pray humbly before the Supreme Court. Although hindi po tayo nananawagan, ha? Prayer lang to na sana ma-resolve na yung jurisdiction issue on our end. Kasi pagdating po doon, wala na talaga tayong hawak dyan sa issue na yan. So the trial should just proceed, but you have to remember that the quickest case resolved by the ICC was 8 years. Okay. So, ano pang pagmamadali ang gagawin natin? Baka buhay pa kaya si Pangulong Duterte? 80 years old na yung matanda. Anyway, balikan kita. Tanungin mo na si Congressman Erice. Patok o putok? Well, sa akin, dalawa rin eh. Dalawang Ano sir, patok o putok? dalawang point of view. Parang kami pareho middle lang kami. ground, Bakit? middle ground. One, alam mo maraming namatay nung war on drugs. Yeah. Sa Caloocan, mga Lalo na. collateral Oo. damage. Sa Caloocan. Yung di bali yung mga, Yung palagay na Kian, natin, ano di yung bali Kian, yung mga di ba? pusher, di bali. Pero merong, sa violent war on drugs, subok na yan sa buong mundo, hindi yan effective. So, Amen. kaya nga ang sabi ko, naniniwala ako sa karma eh. Pero nakita ko rin, mali rin yung procedure ng gobyerno. Meron ding karma, hindi na. Pero ganun eh. Pero tingin ko, both ways. both ways eh. Tingin ko mali yung procedure dahil in a bigger picture, parang mali naman na yung mga Pilipino, lahat ng papadala mo sa dahig, sasabihin mo, hindi mo kaya i-prosecute. Yes. Di ba, parang inaamin mo yung justice system mo. It's not Wala. working. It's Mali. not functioning well. Yun. Pero, merong tinatawag na karma. Kasi nga, sa Pilipinas, aminin natin, napaka-maka-impluensya ng mga Duterte. At baaring ito ay nangyari dahil nga dito sa napaka-impluensya niya at pati si Presidente Marcos natakot sa kanya kaya siya pinadala sa dahig. Kasi kung hindi takot si Presidente Marcos, dapat dito na siya pre-prosecute. Tsaka yun ang stand niya originally, di ba? Okay. Attorney Jess, patok o putok? Siyempre, patok na patok, forever patok. First of all, the trial of President Duterte is the majesty of international law at work. I've already said that before in an episode here in Politico Talks. But what I have to say is, hindi to politika ni Marcos or politika ni Duterte. Ito ay politika ng taong bayan at ng crimes against humanity. Meron siyang ginawa, kailangan niyang panagutin. Hindi ibig sabihin hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas. With all due respect to the congressman and to my dear friend, Attorney Jimmy Bondoc,
Lagi nilang sinasabi, the courts are functioning. And of course, yung ating Supreme Court justices, with all due respect, may dalawa sa kanila, sinasabi, the courts are functioning, we are able, etc. That is not what complementarity says. Complementarity says the state is unwilling or unable. It doesn't say courts. So even though courts might be functioning and are able, it doesn't mean that the prosecutorial arm and the law enforcement arm is willing or able. Because if that were true, bakit hindi nakasuhan si Duterte pagka alis pa lang niya sa upuan? Bakit fake yung mga police blotter? Bakit yung autopsy reports fake? So the justice system is more than just the courts. That Because is what President Marcos enabled him during that time. Eh, nagkalaban na sila. So, hindi niya siya yan ang pikit ko. lahat nung mga kasama ni President Duterte. Uniteam. Oh, yeah, Uniteam. Sila nag-enable. Yes po. Di ba? Kaya nag-break up yung unit team eh. Hindi Pero ngayon sinasabi niya na magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung political. presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world. You know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chair Jokno sa oral arguments ng Supreme Court asked for the autopsy reports and the police reports. All of them are falsified. Okay. Sa So, Attorney anong Jimmy. ibig sabihin? Yung mga deleted na evidences na yon, marirecreate May question to you. marirecreate sa ICC? No. Sila Cañas and Matobato, Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threats sa buhay nila. Di ba, Si Senator they were Bato flawed. nakakatago. Ibig sabihin, the Bakit President of the Philippines Bakit cannot nakakatago? guarantee the safety of Bakit these witnesses? nakakatago si Bato? Teka. Before I call you out of order. Sorry. Okay. Si Attorney Jimmy, anong sentiments mo naman dyan? Hindi, nakalimutan ko na yung tanong eh. Trial. The trial of President Duterte. Pero ako, di ba, bago na yung lawyers ni Pangulong Duterte, na-believe ka ba na suddenly na, kasi originally, hinihingi nila, December 30 ang trial. Pero, kailangan, ma-examine siya uli. Yung kanya, di ba, matanda na nga. Di sina Kaufman, Pero natalo na. they ruled already na Yeah. he was fit to, to stand Hindi. trial. Kaya ang nangyari, naging November 30. Maganda, mas magaling bang mag-negotiate sila sa ano? Yeah, but it's a small win, but it's too small. Dahil para sa akin talaga, the only win that we should be waiting for is really the Supreme Court decision. Yeah. A little comment on the unwilling and unable na yung ating judicial system. I really just have to disagree because there were no attempts at filing eh. Ganun kasimple, walang nag-attempt mag-file at yung mga sinasabi nilang deleted, that's one of many. Ang dami pang pwedeng tumistigo dito. At hindi naman dadami ang testigo. Pag lumayo tayo sa dahig, mas konti ang testigo doon. Kaya ang nagiging evidence doon, articles eh. Mga news articles and pronouncements. Sila nga nagsabi na parang napakadami naman yata ng mga speeches na ito na gagawin nating evidence. Ano? Oo. May maganda pang may magandang development, Attorney Jimmy. Kaya nakikita nyo, emotionally and politically, nagdidebate kayong Of dalawa. course, of It course. reflects That's okay. the Filipino nation as a whole. Yes. Kaya may suggestion yung lawyer yata ni Pangulong Duterte, na sa ICC naman, para naman maintindihan ng mga madlang Pilipino, magkaroon ng Tagalog translation. And Bisaya. Whatever na maintindihan ng Pilipino. Di ba magandang balita rin sa inyo? Okay lang. It's too small an issue for me to comment on. Para sa akin lang talaga, sana we pray for the Supreme Court decision. Kasi let's now see. Pag nagdesisyon tayo on our own competence, tingnan natin kung ano ang reaksyon ng global community. Attorney Jimmy, Mami Chu, I have to ask Last. Attorney Oh, yeah. Jimmy. Sabi ko na, hindi Kung- mo mapipigil No. eh. Yung when you say walang nagkaso, may kaso dito ng unconstitutionality ng Oplan Tokhang. That was... Yes. But nag-oral arguments. not on the ICC. case, Yes, but my point is, Crimes Against Humanity, and this is 9851. with all due respect to the Supreme Court, they have not issued any decision yet on that. The fact that we have not issued a decision on the constitutionality of Oplan Tokhang maybe also shows that the political power of this Duterte and the Duterte Hindi, family hindi. is so overwhelming. But they have not even decided on our case, which was... Precisely. Okay, So I okay. agree on that. Yes. That they should decide. Gentlemen, may I have the last word? Yes, Attorney Mami Oh, Chu. yeah. Dahil Judge. ang inaasahan ni Attorney Jimmy ang Supreme Court mag-rule. Pero pag once na-rule ang Supreme Court, Duterte trial is already ongoing, hindi na mapapabalik. Yes. That's my last word. But at least for Bato and Yes. Senator the Bongo, future. Yes. And